Nagsimula ang kwento nang bumaba ang isang lalaki mula sa langit, na nagdulot ng biglaang lindol. Isang batang babae na nagngangalang Ma'am Ori ang nagmamadaling lumabas sa kanyang tindahan at nakakita siya ng malaking dragon na nagdudulot ng kaguluhan sa lungsod. Ngunit isang pusa ang tumalon sa kanyang balikat at sinabi sa kanya na oras na para magtrabaho. Kaya't tinanggal niya ang kanyang pagkakatali sa buhok, pinapagana ang kanyang kapangyarihan at nag-transform siya sa isang mahiwagang babae, lumilipad sa dragon at inilabas niya ito sa isang hit. Nahanap niya ang lalaki, kinikilala siya bilang masamang tenyente at sinabi niya sa kanya na hindi niya ito pababayaan, ngunit habang nakatingin ito sa kanya, ang kanyang salamin ay biglang nabasag. Nakita kung gaano siya ka-cute, at napagtanto niya na siya ay umiibig. Sa kastilyo ng masamang organisasyon, nalaman namin na ang lalaki ay pinangalanang Mira at ang kanyang mga kasamahan ay nagtataka kung paano siya natalo kay Ma'am Ori, ngunit sinabi niya sa kanila na hindi nila kailangang mag-alala, na sinasabing ang kanyang susunod na plano ay kumikilos na at ginagarantiyahan niya na siya ay magtatagumpay. Kinarap niya si Ma'am Ori kinabukasan, ngunit sa halip na makipag-away, bigla na lang siyang binigyan ng cake. Napagtanto niyang nabasa siya, kaya naghanap sila ng masisilungan. Sinabi niya sa kanya na ang cake ay isang sanga ng olibo at binanggit niya na siya ay may mabuting puso, na naging sanhi ng kanyang pagkalito, ngunit sinisikap niyang alalahanin ang kanyang misyon. Nalaman namin na si Mira ay isinilang sa isang elite na masasamang pamilya at siya ay gumagawa ng paraan sa pamamagitan ng masamang organisasyon kung saan siya na ngayon ang kanang kamay sa hari ng kasamaan. Ngunit siya ay nagsimulang matakot, napakiramdam na may mali mula noong siya ay nakilala Ma'am Ori. Nilapitan niya ito, iniisip kung okay lang ba siya, ngunit lalo lang siyang nababaliw. Nabawi niya ang kanyang katinoan at nagtataka kung bakit madali nitong tinanggap ang kanyang cake, dahil maaaring nalson ito. Sa palagay niya ay hindi niya gagawin iyon, ngunit binanggit din niya na hindi siya kumakain sa loob ng isang linggo, kaya nagtataka siya kung paano ito nabubuhay pa. Nalaman namin na siya ay nabubuhay mag-isa at may 2 part-time na trabaho, kasama ang pagiging isang mahiwagang babae sa gabi, kaya siya ay nagiging abala upang kumain, ngunit iniisip niya ito bilang pag-iipon ng pera. Hindi makapaniwala si Mira, nag-alok ng mas maraming cake sa kanya, at sinabi niya sa kanya na kapag matatalo niya siya kapag wala siya sa pinakamagaling niya, masisira nito ang reputasyon ng kanyang organisasyon. Sa palagay niya ay mabait ito, ngunit itinuturing niya itong isang bagay ng pagmamalaki at nagpasya na padalhan siya ng 1 taon na halaga ng bigas. Bumalik sa kastilyo, pumunta si Mira sa kanyang silid. Naaalala ang kanyang sandali kasama si Ma'am Ori, at hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Ipinaalala niya sa kanyang sarili ang kanyang layunin, at bilang kanang kamay ng hari ng kasamaan, dapat niyang ibigay ang kanyang ulat tungkol kay Ma'am Ori, ngunit sa halip ay nag-order siya ng cheesecake para sa kanya. Kinabukasan, ipinahayag ni Mira na ipapatumbo niya si Ma'am Ori, ipinakita sa kanya ang cheesecake, ngunit bigla itong bumagsak, kaya hinawakan siya nito sa kanyang mga bisig, at ipinaliwanag niya na wala siyang oras para matulog. Nagtataka siya kung bakit, kaya ipinaliwanag niya na kailangan niyang magtrabaho, dahil kinuha ng isang land shark ang pasilidad kung saan siya lumaki, at nang may isang nagsasalitang pusa na lumapit sa kanya na nag-aalok ng kanyang pera, pumayag siyang maging isang mahiwagang babae, ngunit sa wakas ay natagpuan niya. Out na ang pusa ay nagtatrabaho sa may-ari sa buong oras. Sinabi sa kanya ni Mira na dapat siyang umalis sa kanyang trabaho, dahil hindi niya talaga gustong makipag-away, ngunit sa palagay niya ay may kailangang iligtas ang lungsod, at hinahayaan din siya nitong makita siya paminsan-minsan. Natalo siya sa pagdinig nito, at sinabi sa kanya na hindi ito patas dahil napaka-cute niya, handang ibigay sa kanya ang kanyang credit card. Humingi siya ng paumanhin sa pagpapahirap sa kanya, at sinabi niya sa kanya na seryosong isaalang-alang ang pagtigil, dahil ayaw niyang pilitin siyang patayin. Bumalik sa kastilyo, iniisip ni Mira kung pinaglalaroan siya ni Ma'am Ori, at tumanggi siyang manipulahin, ipinaalala sa kanyang sarili na masama siya, ngunit sa halip ay nag-order siya ng fruit tart para sa kanya. Hinanap niya si Ma'am Ori online, at nalaman niyang walang gaanong impormasyon tungkol sa kanya. Isang katulong ang biglang dumating na may dalang tsaa, nag-aalok na tulungan siyang talunin siya, ngunit binanggit niya na responsibilidad niyang patumbahin siya, na sinasabing pag-aari niya ito. Bumili siya ng limitadong edisyon ng puding mula kay Ma'am Ori, at nakilala niya ito, ngunit humingi ito ng paumanhin sa pagiging huli. Sinabi niya sa kanya na siya ay abala, at nagsimulang kumain ng puding, habang siya ay naliligaw sa kanyang cuteness. Tinanong niya ito tungkol sa bilang ng mga trabaho na mayroon siya, kaya nagsimula siyang magbilang sa kanyang mga daliri, ngunit hindi malaman ang eksaktong bilang, na nagsasabing karamihan sa kanyang mga trabaho ay 1 beses na gig.
Iniisip niya kung mahirap magtrabaho sa isang convenience store, kaya ipinaliwanag niya na maaaring mahirap makitungo sa mga customer. Sinabi niya sa kanya na ipakita sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya tinanong niya siya kung gusto niyang uminit ang kanyang bento, ngunit hindi niya sinasadyang nabasag ang kanyang teapot, dahil nasobrahan siya sa kanyang cuteness. Napagtanto niyang nakauniforme pa rin siya sa trabaho, at sinabihan siya nito na magsuot ng kakilakilabot na damit tuwing makakasalubong niya ito, na nagpapaalala sa kanya na magkaaway sila. Kaya nag-transform siya sa kanyang magical girl outfit, at nakita niyang sobrang cute niya. Iniisip kung maaari ba siyang mag-transform muli. Kinuha niya ang kanyang tsaa, ngunit napansin niyang nasunog ang manggas nito, at nag-aalok na ayusin ito para sa kanya, ngunit binasag niya ang kanyang tasa, sa pag-aakalang para silang mag-asawa. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang gawin ito, ngunit sinabi niya sa kanya na siya ay magaling dito, kaya muli niyang dinurog ang tsyarera, na sinasabing gagawin niya ang lahat para sa kanya. Sinimulan niyang ayusin ang manggas nito, habang isiniwalat niya na dati niyang kinukumpuni ang lahat ng damit niya, at inanyayahan siya nitong mag-shopping, sa pag-aakalang kailangan niya ng mas maraming damit. Ibinunyag niya na ang pusa na nagpapalit sa kanya ng mahiwagang babae ay kinukuha ang lahat ng perang kinikita niya. Sinasabing pinamamahalaan niya ang kanyang mga ari-arian, at naghahanap ng mga pagkakataon sa trabaho para sa kanya. Idinagdag niya na gumawa siya ng mga business card, upang mas madali para sa kanya na makahanap ng mga trabaho. Ibinigay niya kay Mira ang isa sa kanyang mga card, na pagtanto niyang nag-a-advertise siya sa pagbibigay ng mga masahe, kaya sinabihan niya siyang sirain ito. Napagtanto niya na tinawag siyang Glass Happiness, at sinabi niya sa kanya na ibinigay sa kanya ang pangalang iyon, na nangangahulugan na ang kaligayahan ay maaaring maging marupok tulad ng salamin. Natapos niyang ayusin ang kanyang kamiseta, at pinasalamatan siya para sa kanyang kabaitan, na sinasabing iniisip niya na ang pagiging isang mahiwagang babae ay hindi masyadong mahirap, ngunit muli siyang nagsisinungaling, na sinasabing lahat ng kanyang ginagawa ay isang bagay ng pagmamalaki. Bumalik si Mira sa kastilyo, nang malaman natin na sikat siya sa kanyang kalupitan at kawalan ng emosyon, ngunit ang kanyang mga nasasakupan ay nagtataka kung bakit siya may bulaklak na natahi sa kanyang manggas. Kaya nagsimula silang magtsismisan, ngunit tumalikod siya, na pinatahimik at natatakot silang lahat, ngunit napagtanto niyang nagpapakita siya ng masamang halimbawa para sa kanila. Kaya kinabukasan, nagpasya si Mira na atakihin ang lungsod gamit ang mga slime, ngunit nakita niya ang isang video kung saan sinasalakay si Ma'am Ori ng mga slime, at mukhang nahihirapan siya, kaya nagalit siya, at sinunog niya ang lahat ng ito ng napakalaking bola ng apoy. Binuhat niya ito sa kanyang mga bisig, dinadala siya sa isang ligtas na lugar. Kapag nakita niya itong umiiyak, hindi niya maiwasang mawala ng kontrol, at tinakpan niya ito ng kanyang jacket. Sinabi niya sa kanya na umuwi, ngunit binanggit niya na ang kanyang jacket ay mainit at malaki, kaya siya ay nabigla, at pinipiga niya ang mga putik upang pakalmayan ang kanyang sarili. Hinatid niya ito sa bahay, ngunit nagtataka siya kung bakit ipinaalam nito sa kanya ang kanyang address, sa pag-aakalang siya ay pabaya. Ngunit nagpapasalamat siya sa kanyang kabaitan, pagbibigay sa kanya ng kanyang pangalan, at pareho silang nagpaalam sa isa't isa, umaasa na muli silang magkikita. Pagkatapos nito, sinabi ni Mira na sa wakas ay alam na niya ang pangalan at tirahan ni Ma'am Ori, at naisip niyang ipadala ang impormasyon sa mga nakatataas upang maalis nila siya, ngunit bigla siyang hinarang ng kanyang alipin, at nagpasya siyang huwag gawin ito. Tinanong siya ng kasama ni Mira na hindi nagpakita ng pag-unlad sa pagkatalo sa kanyang kaaway, ngunit ipinaliwanag niya na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano, kaya dapat na silang tumigil sa pag-aalala. Bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono, kaya nagdahilan siya, dahil iniisip ng kanyang mga kasama na hindi siya makokontrol ng kanyang mga emosyon, dahil siya ay hindi kapani-pani walang awa, ngunit lumalabas na nag-order siya ng isang espesyal na steak para kay Ma'am Ori. Binigyan ni Mira si Ma'am Ori ng isang bouquet, at binigyan din siya ng isang bulaklak na ginawa niya, habang binabanggit niya na gumagawa siya ng mga pekeng bulaklak kamakailan, ngunit sa palagay niya ay sobra siyang nagtatrabaho, kaya sinabihan niya itong alagaan ang sarili. Tinitigan niya ito, iniisip na napakabait nito, at hindi siya makapaniwalang bahagi ito ng isang masamang imperyo, ngunit ito ay nagpapanginig sa kanya, at hindi niya maintindihan kung bakit mukhang kinakabahan ito. Pagkatapos nito, sinabihan ng pusa si Ma'am Ori na dalhan siya ng beer, at napansin niya ang screen ng laptop na nagpapakita ng kanyang video kung saan siya inatake ng mga slime, at plano niyang ibenta ito. Alam na ang mga tao ay handang magbayad ng malaking halaga para lamang mapanood ito. Samantala, nasa isang nightclub si Mira, dahil hiniling siya ng kanyang mga kasama na sumama sa kanila, at nagsisisi na siyang pumunta doon, ngunit biglang lumapit si Ma'am Ori sa kanya, nagpakilalang empleyado.
Laking gulat niya nang makita siya doon, at naging defensive siya, na sinasabing hindi siya ang gustong pumunta doon. Bigla siyang umiyak, kaya inilabas siya nito. Tinanong kung ano ang problema, ngunit patuloy itong umiiyak, kaya pinunasan niya ang kanyang mga luha. Nang sa wakas ay handa na siya, isiniwalat niya na ang kanyang video ay ibinibenta ng pusa, at nagsimulang manginig ang lupa habang siya ay galit na galit. Kinarap ni Mira ang pusa, sinabing sinasamantala niya ito, ngunit ipinaliwanag niya na isa lamang itong gabay, na sinasabing pag-aari niya ito, kaya magagawa niya ang lahat ng gusto niya sa kanya. Hinawakan ni Mira ang kanyang leeg sa isang kisap mata, at binanggit ng kanyang kaluluwa na ang mga pamilyar ay walang konsepto ng kamatayan, na nagsasabing siya ay muling haharap kay Ma'am Ori. Naisip ni Mira na sabihin sa kanyang mga nakatataas ang tungkol sa pusa, ngunit pinasalamatan siya ni Ma'am Ori, at inanyayahan siyang maghapunan kasama niya. Inihain niya sa kanya ang parehong steak na in-order niya para sa kanya, at pareho silang nasiyahan sa pagkain. Ibinunyag niya na mahilig siyang kumain ng matatamis, at sinabi niya sa kanya na dati ay may panaderyo malapit sa kanyang pasilidad, na nagbibigay sa mga bata ng libreng bread crust para merienda, ngunit pinag-aawayan nila ito, dahil hindi ito sapat para pakainin ang lahat. Sa kanila, ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, at nagpa siya na i-maximize ang kanyang balanse sa bangko para suportahan siya. At nang malapit na siyang umalis, iniisip niya kung maaari niyang itago ang kanyang jacket ng kaunti pa. Kaya't pinayagan niya ito, ngunit isiniwalat niya na ang kanyang plano ay kunin ang Royal Happiness Cleaning para sa kanyang jacket, na 3 beses na mas mahal kaysa sa normal, kaya kinuha ni Mira ang jacket upang makatipid sa kanyang pera. Ibinunyag niya na patuloy niyang tinitingnan ang kanyang jacket buong araw, at iniisip niyang ibalik ito muli, ngunit sinabi niya sa kanya na maaari niyang itago ito. Ang masamang organisasyon ay nagtalaga ng isang opisyal na nagngangalang Fomaro upang tulungan si Mira na makitungo kay Ma'am Ori, at inaasahan niyang makatrabaho siya, ngunit hindi nasisiyahan si Mira tungkol dito. Habang isinusulat niya ang kanyang ulat tungkol kay Ma'am Ori, iniisip niya kung may nararamdaman ba ito para sa kanya, ngunit sa palagay niya ay gusto lang niyang pasayahin siya, dahil palagi itong malungkot, kaya nagbasa siya ng isang gabay tungkol sa pagbibigay ng regalo, na nagpaplanong ibigay sa kanya ang lahat ng bagay. Gustong mapasaya siya. Si Fomaro ay sumama kay Mira para sa kanyang susunod na pagkikita kay Ma'am Ori, at sinabi niya sa kanya na palagi siyang nandyan para sa kanya, na sinasabi sa kanya na tumingin sa kanyang mga mata, na puno ng determinasyon, ngunit inutusan siya ni Mira na huminahon. Patuloy na pinupuri ni Fomaro si Mira, na nakahanap ng paraan para makaabala sa kanya sa pamamagitan ng paghagis ng bola at pagsasabi sa kanya na kunin ito, ngunit agad siyang bumalik. Dumating si Ma'am Ori, at si Fomaro ay nagtatago sa likod ng mga palumpong, habang iniisip ni Mira na si Fomaro ay ipinadala ng hari ng kasamaan upang bantayan siya, kaya kailangan niyang panatilihin ang kanyang kredibilidad at kumilos ng malamig sa kanyang harapan. Patakbo siyang lumapit sa kanya, habang humihingi siya ng paumanhin sa pagiging huli, at agad itong nawala ng gana, ngunit nagawa niyang magsalita sa galit na tono. Ibinunyag niya na gusto niya itong makita, kaya nawalan siya ng malay, at nadurage niya ang playground spring bouncer, na ikinagulat ni Fomaro, ngunit sinabi sa kanya ni Mira na diskarte niya ang maging palakaibigan, para mawala ang kanyang bantay, at naniniwala si Fomaro sa kanya. Iniisip niya na kung hindi siya titingnan ay malalampasan niya ito, ngunit nagsisimulang maglibot ang kanyang mga mata. Ipinahayag niya na naghanda siya ng tanghalian para sa kanya bilang tanda ng pasasalamat, at tinanggap niya ito, na sinasabi kay Fomaro na nalasan ito, ngunit napagtanto niya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang maiwasan ang pagkain nito. Napansin niya itong nakatitig sa lunchbox, kaya iniisip niya kung hindi ba siya nagugutom, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili, at nilamon niya ang buong kahon sa 1 segundo, habang nag-aalala si Fomaro. Naaalala niya ang panahon na sinunog ni Mira ang mga nayon para makamit ang kanyang misyon, at hindi siya nagdalawang isip na magsakripisyo, dahil sa tingin niya ay tanda ito ng kahinaan. Sinabi niya kay Fomaro na kumain siya ng may lason na tanghalian, na sinasabi sa kanya na isipin ang lason bilang isang pampalasa, at iniisip ni Fomaro na siya ay kamangha-mangha. Nalaman namin na gusto ni Mira na alisin si Fomaro, ngunit napagtanto niya na si Fomaro ay hindi ang pinakamaliwanag, at madaling magambala. Sinabi ni Fomaro kay Mira na ipakilala siya kay Ma'am Ori sa susunod na magkita sila, at pumayag siyang gawin ito. Gusto niyang humanap ng paraan para maiwasang mapuko ang hinala ni Fomaro, at ilayo siya kay Ma'am Ori, kaya binalaan niya itong mag-ingat dahil papatayin siya nito kapag hinawakan niya ito. Nang makilala nila siya, ipinakilala ni Mira si Fomaro bilang kanyang kasamahan, at pinuri ni Ma'am Ori si Mira, na sinasabing mabait siya sa kanya, na naging sanhi ng paglihis niya sa kanyang bastos na katauhan,
at isinulat niya ang salitang cute sa isang puno. Ipinakilala ni Fumaru ang kanyang sarili, at sumulong para makipagkamay, ngunit pinigilan siya ni Mira. Ipinaalala sa kanya na maaari niyang patayin siya kapag hinawakan siya nito. Tinanong niya ito kung bakit siya ay isang mahiwagang babae, kaya't ibinunyag niya na gusto lang niyang kumita, at hindi siya makapaniwala na kulang siya sa pananalig, dahil hindi niya sinasadyang sinubukan siyang hawakan muli, ngunit pinigilan siya ni Mira. Binigyan niya siya ng regalo para sa araw na iyon, na isang chocolate cake, at nagtataka si Fumaru kung ito ay may lason, kaya't ibinunyag ni Mira na maaari itong maging mapanganib, na nagsasabing hindi niya dapat isipin na kainin ito. Habang kinakain ni Ma'am Ori ang cake, napansin ni Mira ang tsokolate sa kanyang mukha, na pinunasan niya ng kanyang daliri, at naisip ni Fumaru na dapat din siyang kumilos tulad ni Mira, kaya inilagay niya ang kanyang kamay sa pisngi ni Ma'am Ori, at sinabing magdadala siya ng mga matamis para sa kanya sa susunod. Sa tingin niya ay nakuha na niya ang respeto ni Mira, ngunit napagtanto niya na ginawa lang niya itong galit. Habang bumibili sila ng inumin, sinabi ni Fumaru kay Mira na sinusubukan lang niyang tumulong, ngunit wala silang magawa ngayon. Binanggit ni Mira na mayroong isang bagay na magagawa niya na talagang makakatulong sa kanya, at si Mira ay nagkunwaring naghagis ng bola, na sinasabi kay Fumaru na kunin ito, kaya siya ay tumakbo palayo. Ngunit nakita namin na ang bola ay nasa kanyang mga kamay pa rin. Binigyan niya ng inumin si Ma'am Ori, at binanggit niya na si Fumaru ay tila isang kahangahangang tao, kaya nagseselos siya. Iniisip kong interesado siya sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya ganoon. Binanggit niya na natutuwa lang siyang malaman ang higit pa tungkol kay Mira at sa kanyang kaibigan, at hahawakan na niya ito. Ngunit pinutol sila ni Fumaru, sinabing nakakita siya ng kuneho kahit na hiniling sa kanya na hanapin ang bola. Inihayag ng pusa na si Ma'am Ori ang uri ng batang babae na laging handang sumuko sa mga bagay-bagay, ngunit may kakayahan siyang umunawa at umangkop sa mga bagong sitwasyon. Kahit na hindi siya kadalasang lumalaban, hindi rin niya hinahayaan na may mag-take advantage sa kanya. Iniisip ni Mira na nahihirapan siyang mahanap ang susunod na regalo para kay Ma'am Ori, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang tagapaglingkod na gusto niyang ipakita sa kanya ang isang bagay na magpapasaya sa kanya. Dinala siya ng katulong sa basement kung saan nakita niyang nahuli na nila si Ma'am Ori, na nakagapos ang mga kamay at paa nito sa mga tanikala, at hiniling ng kanyang mga nasasakupan na simulan ang kanyang interogasyon. Laking gulat niya nang makita siyang umiiyak, at sa isang suntok ay napaalis niya ang kanyang mga nasasakupan, natatambak ang mga walang buhay na katawan. Nagkunwari siyang sisimulan ang kanyang interogasyon dahil may napansin siyang camera na nagre-record sa kanila, at nagsimula siyang mag-isip kung paano siya makakahanap ng ligtas na ruta para tulungan siyang makatakas. Habang nakatingin ito sa kanya, nabigla siya sa cute nitong tingnan at nauntog ang ulo nito sa dingding, ngunit nagsimula siyang manginig at binanggit na kailangan niyang gumamit ng banyo. Ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan niyang hawakan ito. Sinabing hahanap siya ng paraan upang matulungan siyang makatakas, ngunit iniisip niya kung magdudulot ito ng anumang panganib sa kanya. Ipinaliwanag niya na hindi ito mahalaga, na sinasabing hindi niya ito hahayaang mausisa, ngunit binanggit niya na ilang beses na niya itong nailigtas, kaya nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. Ang pahayag na ito ay nag-uudyok ng matinding reaksyon sa kanya, na nagpapahirap sa kanya na manatiling cool, habang siya ay patuloy na nagtatanong sa kanya kung maaari niyang gamitin ang banyo. Napagtanto niya na wala itong pagnanais na tumakas, at alam niyang may mga kamera sa silid, ngunit tila nag-e-enjoy siya. Biglang dumating si Falmerit na may dalang pakwan, sinabing nahanap niya ang bola, at naging umaasa si Mira, sa pag-aakalang matutulungan niya itong makatakas, ngunit laking gulat niya nang makita siyang nakatali. Humingi siya ng paumanhin sa pagpasok nang hindi kumakatok sa pinto, at sinabihan si Mira na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa, sinabing hindi na niya sila guguluhin pa. Umalis siya, at nabigo si Mira, ngunit naisip niyang linlangan ang iba sa pamamagitan ng pag-off ng mga kamera, na pinaparinig sa kanila ang mga tunog na inilalabas niya kapag kinikiliti siya. Sinabi niya sa kanya na tiisin ito ng kaunti at magkunwaring himitayan upang makalas siya. Nagtataka siya kung bakit siya tinutulungan nito, at sinabi niyang hindi niya nagustuhan ang paraan ng pagsuko nito sa struggling upang makatakas mula pa sa simula, at nalaman namin na hindi siya kailanman nagpapahayag mula noong siya ay bata pa. We go back to her childhood in her facility, when she's left alone and she pretend to be okay with it, but she's actually scared, since she can't say what she wants. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at natagpuan ang kanyang sarili sa kanyang tahanan, habang isiniwalat ni Mira na siya ay nahimite habang siya ay kinikiliti. Alam niyang ginawa niya ang ipinagawa nito sa kanya, ngunit nagalit siya, dahil hindi ito umimik bago nawala ng malay. Sinabi niya sa kanya na akala niya ay kakayanin niya ito, ngunit lumakad siya patungo sa pintuan,
sinasabing marami siyang kailangang harapin dahil sa nangyari. Sinabi niya sa kanya na kung may mangyari pa, hindi niya ito paprotektahan, at humingi ito ng tawad sa kanya, at sinabing mas magiging handa siya sa susunod. Ngunit sinigawan niya siya, dahil hindi niya nakuha ang kanyang punto, at ang kulog kasama ang kanyang boses ay natatakot sa kanya, kaya siya ay nagsimulang umiyak. Hininaan niya ang kanyang boses, tinanong siya kung talagang gusto niya itong umalis, at nakiusap siya sa kanya na manatili sa kanya, kaya ngumiti siya, at umupo siya sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na may mga kaaway pa rin. Nakita namin ang isang ibong pamilyar na nakikipag-usap sa pusa, na nagsasabi sa kanya na ang isang mori ay isang pagkabigo, at binanggit niya na ang batang babae na kanyang ginagabayan ay magiging bagong mahiwagang babae. Ang bagong batang babae na pinangalan ng Hibana ay tila sobrang agresibo, at tulad ng ganap na kabaligtaran ng memorya. She jumps at her familiar, biting his head, as he wonders if her coffee was bitter. Nalaman namin na siya ay 15, at mahilig sa mga cute na bagay, ngunit nagulat siya nang sabihin sa kanya na maging isang mahiwagang babae, kaya humingi siya ng pag-aproba sa kanyang mga laruan. Ibinunyag niya na ang ibon ay ginawa siyang isang mahiwagang babae, at nagpapasalamat siya sa kanya, ngunit nahihiya siyang maging tapat tungkol dito. Huli niyang inatake ang kanyang pamilyar, na nagpadugo sa kanyang mga labi, ngunit sinabi nito sa kanya na oras na para magtrabaho. Nag-transform siya sa pamamagitan ng paghila sa kanyang choker, at pumunta silang dalawa sa isang lugar kung saan pinagkakaguluhan ng mga katulong ni Mira ang mga bata. Pagdating niya, nagulat ang mga tao nang makita siya, iniisip kung gagamit siya ng mahika, ngunit pinutol niya ang kanyang mga tauhan sa kalahati, at sa halip ay nakipag-away sa kanyang brass knuckle. Sa gabi, natatalo niya ang maraming slime, at ang kanyang pamilyar na pagtataka kung okay lang siya, dahil mukhang nasugatan siya. Dumating si Mira, na pagtantong may isa pang mahiwagang babae, at ginagamit niya ang kanyang apoy upang patumbahin siya. Pagbalik sa kanyang opisina, tahimik siyang nakaupo sa kanyang upuan, habang tinatalakay ng kanyang mga tagapaglingkod kung paano siya malamig na kumilos pagkatapos makamit ang isang malaking misyon. Naniniwala siya na pinatay niya ang ibang mahiwagang babae, dahil wala siyang ibang opsyon para panatilihing buhay si Ma'am Ori at linisin din ang kanyang pangalan. Sa palagay niya ay natapos na ang relasyon nila ni Ma'am Ori mula nang patayin niya ang kanyang kaibigan, ngunit napagtanto niyang magkaaway sila, kaya ito ang tamang gawin. Biglang nagising si Hibana pagkatapos ng isang bangungot, at natigilan nang makita ang sarili na buhay. Patakbong lumapit sa kanya ang kanyang pamilyar, at humihingi ng paumanhin sa paglalagay sa kanya sa panganib, ngunit binanggit niya na may gusto siyang sabihin sa kanya. Nagsisimula siya sa pagsasabing ito ay tungkol sa istruktura ng mga mahiwagang babae, na sinasabing mga mensahero ng Diyos na bumaba mula sa langit, at pinagkatiwalaan sila ng isang mensahe. Kilala rin sila bilang mga anghel, at nalaman namin na ang kanilang tungkulin ay pumili ng mga purong babae, at gawin silang mga mahiwagang babae. Ipinaliwanag niya na hindi lang siya ang anghel, kaya may iba pang mga mahiwagang babae sa mundo, at sa tingin niya ay may potensyal itong maging pinakamahusay, ngunit ayaw niyang patunayan niya ito sa panganib ng kanyang buhay. Humihingi siya ng paumanhin sa paglalahad ng impormasyon ng huli, ngunit binanggit niya na kahit na hindi lang siya, gagawin niya ang kanyang trabaho, dahil ito ang kanyang pangarap. Samantala, masama ang loob ni Ma'am Ori, dahil hindi niya nakita si Mira nitong mga nakaraang araw, at habang nawawala siya sa kanyang pag-iisip, inutusan siya ng kanyang amo na mag-focus sa trabaho. Nanghihinayang pa rin si Mira sa pagpatay sa kaibigan ni Ma'am Ori, at nagpas siyang makipagkita sa kanya sa huling pagkakataon, para formal niyang tapusin ang kanilang masalimuot na relasyon. Sinabi ni Mira kay Ma'am Ori na kailangan nilang tapusin ang lahat sa pagitan nila. Ngunit ipinaliwanag niya na nag-aalala siya, dahil matagal na silang hindi nagkikita. Ibinunyag niya na pinatay niya ang kapwa niya mahiwagang babae, ngunit tinanong lang siya nito kung mayroon pang katulad niya, kaya nagulat siya. Iniisip niya kung siya ay isang walang pusong tao, dahil pagkatapos marinig ang tungkol sa isa pang mahiwagang babae, natutuwa siyang bumalik ito sa kanya ng ligtas. Bigla siyang niyakap, sinasabing natutunaw niya ang puso niya sa tuwing sobrang sweet niya, pero nalilito siya, at biglang dumating si Hibana, na ikinagulat ni Mira, dahil akala niya patay na siya. Nalaman namin na kilala talaga siya ni Ma'am Ori, dahil magkaklase sila noong elementary sila. Tumakbo siya patungo kay Ma'am Ori para yakapin, ngunit ang kanyang love language ay talagang karahasan, kaya sinampal niya ng suntok si Ma'am Ori. Biglang lumitaw ang pamilyar na ibon, at binanggit niya na gusto niyang ihinto ni Ma'am Ori ang pagiging isang mahiwagang babae, dahil nahulog siya sa kanyang kaaway. Nagulat siya nang marinig ito, at hindi man lang maproseso ni Mira ang impormasyon. Sinabi sa kanya ng ibon na kailangan niyang gumawa ng desisyon,
Hinihiling sa kanya na pumili sa pagitan ng pag-ibig ni Mira o pakikipagsosyo kay Hibana upang labanan ang kasamaan, at agad niyang pinili si Mira. Sinabi ni Hibana sa ibon na ang pagtanggal kay Ma'am Ori sa kanyang posisyon ay mali, na sinasabing ang kapayapaan sa mundo ay hindi posible kung walang pag-ibig. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali at hindi inalis si Ma'am Ori sa kanyang post, ngunit sinabi niya sa kanya na patunayan na siya ay nasa panig ni Hibana. Pagkatapos nito, dinala ni Mira si Ma'am Ori sa kanyang tahanan, at sa tingin niya ay maaaring hindi niya naiintindihan na talagang mahal siya nito, ngunit kumilos siya na parang totoo, kaya nawalan siya ng kontrol, at nadurog niya ang malapit na poste. Samantala, ang ibon at ang pusa ay umakyat sa langit, kung saan sila nagmula, at sila ay nakikita sa kanilang tunay na anyo, habang tinatalakay nila ang kanilang kompetisyon upang matukoy kung kaninong mahiwagang babae ang magliligtas sa mundo. Sinabi ni Ma'am Ori kay Mira na nawala ang pusa, sinabing nangyari na ito noon, ngunit sa palagay niya ay mas mabuti kung hindi na siya babalik. Nakikita namin silang naglalaro ng chess kapag bumalik ang pusa, sinasabi sa kanila na hindi sila dapat nanliligaw, ngunit ipinaliwanag ni Mira na magkaaway pa rin sila, at nakikipaglaro sila sa isa't isa. Iniisip ng pusa na isa lang itong paraan ng pagbibigay katwiran sa kanyang bastos na relasyon kay Ma'am Ori, at biglang dumating ang ibon, na nagpapakita na ngayon ang araw kung kailan nila makikita kung kaninong mahiwagang babae ang pinakamalakas. Isinara ng pusa ang pinto sa kanyang mukha, ngunit pumasok pa rin siya, at sinimulan niyang ikumpara ang tahanan ni Ma'am Ori sa bahay ni Hibana. Sinasabing kasing laki lamang ito ng isang kamalig sa bahay ni Hibana. Ang parehong pamilyar ay nagsimulang magkumpara sa mga batang babae, na may ibon na nagsasabing si Hibana ay hinahangaan bilang isang mahiwagang babae mula pa sa kanyang pagkabata, habang binanggit ng pusa na ang buong buhay ni Ma'am Ori ay nakasalalay sa pagiging isang mahiwagang babae. Nagtalo ang ibon na kayang talunin ni Hibana ang kalaban ng walang dala, habang sinasabi ng pusa na kayang paamuin ni Ma'am Ori ang kalaban ng walang puwersa. Tinawag ng ibon ang mukha ni Ma'am Ori na walang ekspresyon, na ginawa siyang malay sa sarili, ngunit sinabi ni Mira sa kanya na gusto niya ito. Nakalimutan ng mga pamilyar ang tungkol sa kanilang mga mahiwagang babae at nagsimulang magkumpara sa isa't isa, ngunit ipinaalala ni Hibana sa kanila na sila ay nilalayong airanggo sila, na pinaluhod sila at tinatanggap ang kanilang mga pagkakamali. Nakikita namin si Ma'am Ori na gumagawa ng mga kalkulasyon para sa mga gastusin sa buwan, at binigyan siya ng pusa ng isa pang alok na trabaho, kung saan kailangan niyang maghatid ng shabu-shabu, isang Japanese dish, ngunit hindi siya pinapayagang magsuot ng underwear habang ginagawa ito. Iniisip niya kung anong uri ng walang katotohanang kahilingan ang ginawa niya, ngunit sinusubukan niyang manipulahin siya, na nagmumungkahi na magmukhang kakaiba kung magsusuot siya ng damit na panloob habang walang sinuman. Naiinis siya sa lowika nito at tinanggihan niya ang alok na trabaho habang inililipat niya ang usapan sa ibang paksa. Sinabi niya sa kanya na karamihan sa kanilang pera ay napunta sa kanyang mga sosyal na pamamasyal, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan ito dahil malapit na ang Pasko. Samantala, abala si Mira sa pagpili ng mga regalo sa Pasko na bibilhin para kay Ma'am Ori, at sinamahan siya ng kanyang mga kasama, sina Alsaini at Speka, upang talakayin ang mga ideya sa regalo. Narinig ng isa pang babae na nagngangalang Bella ang kanilang pag-uusap at umaasa siya na maaaring para sa kanya ang regalo. Ipinapaliwanag nina Alsaini at Speka ang kahalagahan ng iba't ibang regalo, na nagsasabing ang lipstick ay nangangahulugang isang halik, habang ang kwintas ay maaaring magmungkahi ng isang pangako, at ang mga damit ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais na maghubad. Iniisip ni Bella ang kanyang hindi makatutuhanang mga pantasya kasama si Mira, na humahantong sa kanya upang tumakas na nalulula sa kanyang sariling imahinasyon. Si Ma'am Ori at ang pusa ay nasa isang distritong pinalamutian ng Pasko nang makasalubong nila ang ibon at si Hibana, at muling nagsimulang magtalo ang dalawang anghel. Nalaman namin na nandyan si Hibana upang kumuha ng mga sangkap para sa isang puding habang si Ma'am Ori at ang pusa ay naghahanap ng mga pagkaing budget-friendly. Ang ibon at ang pusa ay nagsimulang mag-away muli tungkol sa kung kaninong mahiwagang babae ang maaaring magluto ng mas mahusay at naakit nila ang mga tao sa paligid nila. Ngunit namagitan si Hibana, sinabing ang pinakamahalagang sangkap sa pagluluto ay pag-ibig, at hindi na kailangang pagtalunan kung sino ang mas magaling dahil iba-iba ang karanasan ng bawat isa. Kalaunan ay nakilala ni Ma'am Ori si Mira, ngunit hindi sinasadyang nat-ambush siya at tinulungan siyang bumangon. Iniisip niya kung nakipagkita ba ito sa kanya noong break niya, at ipinaliwanag niya na gusto niya itong makita, kahit na panandalian lang. Naguguluhan siya sa kanyang pagpapakyut, kaya tinanong niya ito kung libre siya sa ika-24 at ika-25, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan niyang magtrabaho sa Pasko para sa dagdag na sweldo, kaya nadismaya siya.
Ngunit ipinangako niya na magsisikap siya at magpapahinga sa gabi para kumain ng cake kasama niya, at iniisip niya kung libre ba siya sa oras na iyon. Kaya binanggit niya na siya ay isang abalang lalaki, ngunit hindi niya tatanggihan ang kanyang alok na gumugol ng oras sa kanya, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang sabihin ng isang bagay na makasarili, na nag-aanyaya sa kanya na kumain ng hapunan kasama niya. Agad siyang sumang-ayon, ngunit nagtataka kung bakit sa tingin niya ay makasarili ito dahil naghapunan na sila noon pa. Sinabi niya sa kanya na hindi niya naisip ang tungkol sa Pasko bago, ngunit gusto niyang gugulin ang pagdiriwang kasama niya ngayong taon. Nagulat siya nang marinig ito, at ang pag-iisip na makasama siya ng Pasko ay nabasag ang kanyang salamin. Nababaliw siya, iniisip kung ano ang ginagawa niya, ngunit nabawi niya ang kanyang kalmado. Tinanong siya kung ano ang gusto niyang kainin, at inanyayahan siya nitong pumunta sa kanyang lugar. Pinutol namin ang araw ng Pasko, kung saan nakita namin si Ma'am Ori na nagbibenta ng mga cake. Ngunit nakaramdam siya ng lamig, at biglang binigay ni Mira ang kanyang jacket. Binibigyan din niya siya ng mga bulaklak, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya makakapunta hanggat hindi niya naibebenta ang lahat ng cake, kaya't inilabas niya ang kanyang card at nag-aalok na bilhin ang lahat. Nagpasalamat siya sa kanya habang naglalakad sila, at nabanggit niya na ang masamang organisasyon ang mag-aasikaso sa lahat ng mga cake sa lalong madaling panahon. Huminto si Ma'am Ori para bumili ng mga gulay, at nagsimulang isipin ni Mira na parang mag-asawa sila. Bumisita sila sa isa pang tindahan kung saan pagkatapos makakolekta ng 10 voucher, maaaring pumasok ang mga customer sa loto para manalo ng 10 kilo ng bigas. Sinubukan kaagad ni Mira na bilhan siya ng 1 taon na supply, ngunit pinigilan siya ni Ma'am Ori. Sinabi na sobra-sobra na ang ginawa niya para sa kanya, ngunit hindi masyadong maganda ang kanyang kapalaran, kaya 1 pakete lang ng tissue ang nanalo niya. Nagalit si Mira, at tinanong ang may-ari ng tindahan kung ilang voucher ang dapat niyang bilhin para makuha ang reward, ngunit sinabi sa kanya na hindi ito gumagana ng ganoon. Pagkatapos nito, pumunta sila sa bahay ni Ma'am Ori, kung saan nag-aalok si Mira na tumulong, kahit na wala itong karanasan sa pagluluto, kaya binigyan siya ng 1 carrot upang balatan. Nagpasya siyang magluto ng glazed carrots kasama ang hamburger steak na inihanda na niya, at nang makita ni Mira na hugis puso ito, nawalan siya ng kontrol. Ngunit naalala niya sa kanyang sarili na ang mga babae ay gumagamit ng mga puso sa kanilang mga teksto, kaya wala itong ibig sabihin. Ngunit ang hugis pusong steak ay nasa sabik pa rin sa kanya, at hinuhugasan niya ang carrot ng labis na nag-aalala si Ma'am Ori na wala na silang makakain. Nagtataka siya kung bakit itong umingiti, at sinabi ni Ma'am Ori na kakaiba kung paano nila ginagawa ang lahat ng magkasama. Ganoon din ang iniisip ni Mira, dahil dapat ay magkaaway sila, pero sa tingin niya ay parang bagong kasal ang mga ito. Matapos may handa ang pagkain, tuwang-tuwa si Mira na makuha ang hugis pusong steak. Nakita niyang masarap ito, at naisip ni Ma'am Ori na masarap din ang carrots. Masaya siyang nakasama niya ang Pasko, at nang magsimula silang magkalapit, bigla silang hinarang ng pusa, na nagpapaalala sa kanila na magkaaway sila. Pumayag si Mira na dapat niyang protektahan ang kanyang reputasyon, ngunit nang maghain si Ma'am Ori ng pagkain para sa pusa, nataranta siya, dahil siya lang ang nakakuha ng steak na hugis puso. Sumama rin sa kanila si Hibana at ang kanyang pamilyar, at agresibo niyang niyakap si Ma'am Ori. Samantala, sa masamang organisasyon, lahat ay nagdiriwang ng Pasko, at isa sa mga kasama ni Mira na nagngangalang Belgos ay pinupuri si Mira sa pag-aayos ng party para sa kanila. Nang maglaon, napansin ni Hibana na nakatulog na ang 2 pamilyar, kaya't pinasok niya sila, at nakita niya sina Mira at Ma'am Ori sa labas, kung saan pareho silang bumabati ng maligayang Pasko sa isa't isa, at binigyan siya ni Mira ng scarf bilang regalo. Nakita namin si Ma'am Ori na naghahanda ng almusal, ngunit nang sinubukan niyang gisingin ang pusa, sinabihan siya nitong sumama sa kanya. Pagkatapos ng almusal, may meeting sila kung saan sinabihan siya ng pusa na kailangan nilang pinuhin ang kanilang mga taktika, at kailangan nila ng mahiwagang catchphrase na parang babae para sa kanyang pagpasok. Ipinakita niya sa kanya kung paano ito ginawa, at kahit na hindi niya ito gusto, pumayag siyang gawin ito dahil sinabi ng pusa na mahalaga ito. Kaya't binibigyan niya ito ng pagkakataon, na nagpapatawa sa pusa, ngunit gusto nito ang pagsunod nito, at sinabi niyang ito ang kanyang trabaho. Binanggit niya na kailangan nilang i-update ang kanyang damit, at ipinakita niya sa kanya ang ilang mga pagpipilian na mapagpipilian, ngunit ang mga ito ay masyadong nagpapakita, kaya mas gusto niya ang isang bagay na may kaunting tela. Tinukso siya ng pusa at tinawag niya si Mira na iligtas siya, ngunit nagalit ito sa pusa dahil sa tingin niya ay hindi niya dapat kontaken ang kanilang kaaway para humingi ng tulong. Samantala, pinangunahan ni Mira ang emergency meeting ng masamang organisasyon para planuhin ang kanilang ika-17 taunang party,
At si Fumaro lang ang nasa sabik dito. Binanggit ni Mira na inaabangan ito ng masamang hari, kaya naman nagbago ang isip nila dahil itinuturing nila itong end-of-year party, pero sa totoo lang, isa itong hindi banal na piging na inialay sa hari ng kasamaan. Ang iba naman ay nagtataka kung ano ang nasa isip niya, kaya nagkakaroon daw sila ng no laughing competition, tulad noong nakaraang taon. Binanggit niya na hindi siya sasali dahil nag-oorganisa siya, ngunit ang iba ay may trauma sa pagsali noong nakaraang taon. Sinabi ni Fumaro na kung pareho sila ng mga tungkulin noong nakaraang taon, magiging boring ito para sa hari, kaya iminungkahi niya na sumama din si Mira sa kanila sa kompetisyon, ngunit ginulo siya ni Mira sa pamamagitan ng paghagis ng bola. Nakita namin si Ma'am Ori na nagtatrabaho sa kanyang trabaho habang ang pusa ay nagpapahinga lang sa kanyang bahay. Pag-uwi niya sa gabi, nadatnan niya itong natutulog, kaya nagsimula siyang maglinis ng bahay bago kumain. Iminumungkahi ng pusa na pumunta sa paliguan, at nakapagpahinga si Ma'am Ori, ngunit pagkatapos, nakita namin ang pusa sa kanyang anyo ng tao habang sila ay pabalik. Habang magkasama silang naghahapunan, iniisip ng pusa kung ano ang tingin nito sa kanya mula nang magsama sila. Ngunit hindi talaga ito sumasagot at tinawag na lang siyang mensahero mula sa langit. Binanggit niya na bago ito sa kanya, kaya hindi niya ito lubos na nauunawaan, ngunit sa palagay niya ay katulad ng magiging kalagayan ng isang pamilya. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang sopas ay mura, ngunit sa palagay niya ay masarap pa rin ito at binabati niya siya ng isang maligayang bagong taon. Nakita namin si Ma'am Ori sa kanyang kama, ngunit natakot siya nang may marinig siyang gumagalaw sa kanyang silid. Samantala, tinutukso siya ng mga kasama ni Mira dahil sa tingin nila ay may nararamdaman siya para kay Ma'am Ori. Tinitingnan nila ang kanyang personality test, kung saan sinagot niya ang pag-ibig sa unang 4 na letrang salita na pumasok sa kanyang isipan. Kaya't iniisip nila na siya ay umiibig, at habang patuloy silang nagpapatuloy sa mga laro, ginagawa nitong huli si Mira sa araw-araw na pakikipagkita kay Ma'am Ori, at nagtataka siya kung bakit wala pa ito. Buong araw siyang naghihintay sa kanya, at iniisip niya na kahit na hindi sila pumayag na magkita araw-araw, maaaring may iniisip ito, kaya nagpa siya itong suriin siya. Natagpuan niya itong nakaupo sa labas ng kanyang bahay, at nang makita siya nito, nagsimula itong umiyak at niyakap siya. Iniisip niya kung ito na ba ang bago niyang diskarte, dahil ang tanging naiisip niya lang ay kung gaano siya ka-cute. Sinabi sa kanya ni Ma'am Ori na namiss niya siya at natutuwa siyang dumating siya, na ikanalito niya, at sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili. Napansin niyang nanginginig siya, kaya tinanong niya kung ayos lang ang lahat, iniisip kung may ginawa ang pusa sa kanya. Ngunit sinabi niya sa kanya na ang pusa ay wala sa paligid, kaya dapat itong manatili sa kanya. Iniisip niya kung ganoon na ba ito kalalim sa pag-ibig sa kanya na handa niyang kalimutan ang kanyang misyon para lang makasama siya ng isang gabi, pero takot pala siya sa multo. Sa wakas ay naunawaan na ni Mira ang sitwasyon, at pagkatapos makita ang kanyang bahay, naniniwala rin siya na ang kanyang bahay ay minumulto. Sinabi niya sa kanya kung paano niya ito hindi pinansin noong una, ngunit ang multo ay nagsisimula ng matakot sa kanya ng labis at ngayon ay hindi siya makatulog. Nagtataka siya kung bakit hindi pa siya lumilipat, ngunit binanggit niya ito ay dahil ang renta ay sobrang mura. Binanggit niya na hindi siya naniniwala sa mga multo, ngunit pagkatapos sabihin sa kanya ng pusa na sila ni Mira ay parehong supernatural na nilalang, hindi niya maitatanggi ang pagkakaroon ng mga multo. Sinabi sa kanya ni Ma'am Ori na ang pusa ay hindi babalik sandali kaya siya ay nag-iisa. Ngunit si Mira ay nagpapaalala sa kanyang sarili na hindi mahalaga kung sila ay nag-iisa dahil sila ay mga kaaway at walang puwang para sa pagkakamali. Ngunit bigla siyang niyakap ni Ma'am Ori pagkatapos makarinig ng isang tunog, at binanggit niya na narinig din niya ito, kaya nagpasya siyang manatili sa gabi, na sinasabi sa kanya na pag-uusapan nila ito sa umaga kapag ang mga bagay ay mas kalmado. Habang sinusubukan nilang matulog, hinawakan siya ni Ma'am Ori at pinasalamatan niya ito para sa lahat ng ginawa niya para sa kanya, na iniisip na sobra na ang ginawa niya, ngunit bumangon siya, sinabing gagawin niya ang lahat para sa kanya, ngunit napagtanto niyang nakatulog na siya. Pagkatapos nito, bumalik ang pusa at naglilinis ng bahay gamit ang kanyang sagradong kapangyarihan, ngunit binugbog siya ni Mira dahil hindi niya ito ginawa ng mas maaga, kaya binanggit niya na gusto niyang lumipat sa isang mas mahusay na bahay, ngunit masaya si Ma'am Ori na hindi niya kailangan magbayad ng mas mataas na upo. Nakita namin sina Ma'am Ori at Mira sa kanilang lugar at naisip ni Ma'am Ori na sorpresahin siya sa pamamagitan ng pagtatakip ng kanyang mga mata mula sa likuran, ngunit napagtanto niyang napakaikli niya. Nalaman namin na alam na ni Mira na nandoon si Ma'am Ori, ngunit nagkunwari siyang hindi siya nakikita para hayaan siyang sorpresahin siya, ngunit nang hindi niya ito maabot, nakita niyang napaka-cute niya.
Binati niya ito at binanggit na nakalimutan niyang gawin ang kanyang catchphrase, kaya sinabihan siya ni Mira na gawin ito. Nagulat siya sa hiling nito, ngunit pumayag na gawin ito, at pagkatapos na masaksihan ang kanyang pagganap, tinawanan siya nito dahil sa tingin niya ay cute na seryoso siya rito. Masaya si Ma'am Ori na napangiti siya nito, ngunit sinabi niya sa kanya na gawin itong muli, na sinasabing para sa kanyang pagsasaliksik. Napahiya siya matapos itong gawin ng 3 beses, at tinawag niya itong masama, kaya ipinaalala niya sa kanya na siya ang walang awa na masamang tenyente, ngunit hindi sumang-ayon si Ma'am Ori dahil sa tingin niya ay mabait ito kahit na tinutukso siya nito. Nagtataka si Mira kung anong klaseng magic ang kaya niyang gawin, kaya kinuwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang power happiness, na ginagawang maganda lang ang mangyayari. Sa tingin ni Mira ay nalulupig na ito, ngunit binanggit ni Ma'am Ori na ito ay tumatagal lamang ng 9 na segundo. Sinabi pa niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pangalawang kasanayan na tinatawag na happiness conversion. Nalaman namin na maaari nitong gawing kaligayahan ang anumang kasawian, ngunit kailangan nitong maranasan ni Ma'am Ori ang kasawian habang iniiwan siya ng pusa kasama ang isang makulimlim na babae. Tila na trauma siya sa kanyang pagsasanay, ngunit sinubukan niyang ipakita kay Mira ang kanyang mahika, ngunit sinabi sa kanya na kailangan niyang gumawa ng isang bagay upang hindi siya maligaya. Sinabihan niya ito na suntukin siya, ngunit hindi niya magawa, kaya sinubukan niya itong kurutin, ngunit iniisip niya kung gaano kalambot ang kanyang mga pisngi. Patuloy siya sa pagkiliti, ngunit huminto siya dahil hindi niya ito kakayanin. Bumalik sila sa lugar ni Ma'am Ori, at humingi siya ng paumanhin sa hindi niya maipakitang magic sa kanya. Napansin niya na ang kanyang magic ay na-trigger ng kalungkutan, ngunit ang nakakaaliw na haplos mula sa kanyang mga kamay ay pumupuno sa kanya ng kaligayahan, kaya nahihirapan siyang ipakita ang kanyang mga kapangyarihan, at nawala ito kay Mira nang marinig ito. She asks to see him again, and they say goodbye, thinking about how kahit magkaaway sila ang pinakamasaya kapag magkasama,